So good morning po sa bawat isa at binabati po natin ang mga viewers natin ngayon sa online. Mapagpalang umaga po sa inyo. Ang tawag nga nila Happy Resurrection Day. Amen? Ang buong mundo ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Pero hindi po lahat ay pare-pareho ng application doon po sa Christ Resurrection. Amen? Alam niyo po ba, kapag tayo po ay merong maling application, ibig sabihin po, mali din ang interpretation. Amen? Example, meron kang narinig, at yung narinig mo ay para sa ikabubuti mo, pero minasama mo, kaya in-apply mo, nagawa mo yung masama kasi minasama mo. So, mali kasi ang interpretation mo, kaya mali ang application. Ganon din po sa Christ Resurrection, meron pong mga maling application. Kasi po, hindi po nakabase sa Bible. Kaya ang ginawa nila, itong Biyernes Santo, ay nagpasan sila ng krus, nagpenitensya sila. Mali kasi po ang interpretation nila sa Christ Resurrection. At nung Biyernes, in-apply din nila na bawal po yung mga maingay, mag-basketball, o anumang gagawin kasi patay ang Diyos. So mali na naman yung application. Amen? Tapos, kanina po, madaling araw ay meron po mga madaling araw na gumising at humanap sila ng lugar at merong artista na siya daw si Maria at merong Jesus, nagsalubong sila. Mali na naman po ang application kasi mali ang interpretation. Amen? So, bakit po mali yung nagsasalubong? Salubong kayo na salubong sa Panginoon. Gusto nyo ma-encounter ang Diyos, dapat nababago buhay natin. Amen? At meron tayong karanasan na pangwalang hanggan. Amen po? Hindi yung umaasa ka lang dito sa lupa, pagkatapos mo mag-aral, pagkatapos mo magtrabaho, pagkatapos mo magpamilya, makaipon ng pera, magkaanak, magkaapo, pagputi ng buhok mo, alam mo na ang darating, wala ka na, you are out of the picture. Hindi po yun. Meron pang muling pagkabuhay sapagkat si Jesus ay muling binuhay. Amen? Kaya sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 20, ang mga namatay ay makaka-experience ng muling pagkabuhay dahil si Jesus ay muling binuhay. Amen? Sa Romans 10:9, if you believe and confess that Jesus Christ rose from the dead, you will be saved. Amen? Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised from the dead, you will be saved. So, magkakaroon po tayo ng katiyakan na tayo po ay may kaligtasan, na tayo po, ang kaluluwa natin at ang espiritu natin ay nandun po sa tahanan ng Diyos, nandun sa langit. So, maraming tao, alam nila may impyerno, pero baliwala lang sa kanilang impyerno kasi hindi man nila nakikita yung impyerno. Amen po? Kaya po mali yung mga naging interpretation kasi nakita doon sa kanilang ginawang application. Pagka mali ang application, nakaka-damage po yun. Amen? So madadamage ang kaluluwa ng tao dahil sa maling application ng Christ Resurrection. Hindi nila alam na merong benefits. And our message entitled, Some Benefits of Christ Resurrection. May mga benepisyo po ang muling pagkabuhay, hindi lang ito parang nanood ka ng sine. Pagkatapos mong manood ng sine, uwi ka na. At sa susunod na araw, maghahanap ka na naman na mapapanood mo. Hindi po. May benefits po ito.
Hindi lang para sumaya yung mata ng tao, gumanda pakiramdam, meron po itong benefits ang Christ Resurrection. So, tingnan po natin, ang text natin sa 1 Corinthians 15, verses 1 to 5. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 hanggang 5. Now, brothers and sisters, ito po ay sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya ang tawag niya, now brothers and sisters, mga kapatid niya na kay Kristo, kasi tinubos ng dugo ni Kristo nung namatay si Kristo. Etong sabi niya, I want to remind you of the gospel I preached to you. Muli niyang pinapaalala yung pinreach niyang gospel. Pag sinabi kasing gospel, ito po yung mabuting balita ng kaligtasan. The good news of salvation, which you receive and on which you have taken your stand. Ito ay tinanggap na ninyo at pinaninindigan ninyo. By this gospel, you are saved. Kung wala nga po ang salita ng Diyos, wala pong kaligtasan. You are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Dapat panindigan mo, panghawakan mo ang gospel na napakinggan mo. Amen? Hindi lang yun dahil resurrection ngayon, umaten ka. Dapat sa susunod, umaten ka pa. Amen po. Yun ang sabi ni Paul. Otherwise, you have believed in vain. Pag hindi ka na nakita sa church, wala, you are in vain. Yung paniniwala mo, wala nang kabuluhan. And in verse 3, for what I received, I pass on to you as you first. Importance that Christ died for our sins according to the Scriptures. Dito po nakikita na ang ating mga kasalanan ang dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi po siya gumawa lang ng drama. That He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Dito po ang pinagbabasihan yung salita ng Diyos. Nabuhay sa muli, pagkatapos niyang mamatay, pagkatapos niyang ilibing, siya nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Dahil po, hindi na kailangang umabot pa ng 4 na araw sapagkat pag 4 na araw na pala, ang bangkay mabubulok. Samantalang sinabi ng Bible, hindi mabubulok ang katawan na muling binuhay. Kasi si Lazaro, 4 na araw ng patay eh. Sabi ng Marta at ni Mary, bulok na siya. Pero dahil po ibang klaseng resurrection yung kay Lazaro, mamamatay pa siya ulit. Iba po itong resurrection of Christ at yung mangyayari sa ating resurrection. Amen? And that He appeared to save us and then to the 12. May the Lord bless upon reading of His Word. Tayo po'y sandaling, yubuko at manalangin. O dakilang Diyos Ama, sa pangalan po ni Jesus, nagpapasalamat kami na kami pala ay merong benepisyo na napakahalaga dahil ikaw ay namatay at muling nabuhay. Ngayong umaga, muli Panginoon, buksan mong langit, ibuhos mo mga pagpapala sa iyong mga anak, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, patuloy kang gumawa ng mga tanda himala, at pagpapala sa iyong mga anak, sa lahat po na makikinig ngayon. Sino man may kabigatan, Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay ay merong kapangyarihan para kami, Panginoon, ay pagpalain, tugunin ang lahat ng aming mga pangailangan. Lord, anoint your servant as I preach your word, confirm with signs following. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Sa ating po mga first-timers, so welcome po kayo. Ang Jomsi Church ay non-sectarian full gospel. Wala po tayong itinataas na reliyon dito. Hindi po natin sinasabi na kapag pumasok ka sa Jomsi Church, ay ligtas ka na. Amen? Hindi po natin sinasabi dito na ang Jomsi Church ay magaling, magbago ng buhay. Hindi po. Ang Diyos po magbabago ng buhay mo. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Ang Diyos ang magpapagaling ng karamdaman mo. Ang Diyos ang lulutas ng mga problema mo. Amen?
Kaya ito po ay non-sectarian, full gospel, purong-purong salita ng Diyos, ang ating pong itinuturo dito. Dahil po pag binawasan mo ito, babawasan din ang mga pagpapala mo. Pag ito naman ay dinagdagan mo, dadagdagan din ang sumpa sa iyo. Amen? Ito pong salita ng Diyos. Lahat ng sinabi ng Panginoon, ito po ay magkakatotoo. Kung hindi mo man naranasan ngayon, yung iba nakakaranas na, later on, mararanasan mo. Amen? So the resurrection of Christ signifies rising from the dead on the third day after His crucifixion. Pagkatapos siyang mapako, namatay sa loon, pupukpukin pa sana, babaliin pa sana yung buto, pero nakita po ng mga sundalo. Sila po ay matitinik at matindi pagdating sa pagpatay. Alam nila, patay na yon. At ang ginawa, tinusok na lang po siya dito sa tagiliran at lumabas po yung dugo at yung tubig. Ibig sabihin, na-rapture na yung puso. Kaya alam nung mga sundalo na pumatay sa kanya, na sumaksak sa kanya, patay na siya, hindi na kinakailangan paluin pa yung kanyang tuhod at baliin yung buto. Dahil alam nila, patay na. Mga expert po sila, pumatay. Pagka meron pong mga paparusahan, pagka inilagay sa krus ay sinumpa. Kaya po lahat ng mga sumpa na nasa atin, inako ng Panginoon. Kaya magpakabait ka. Amen? Inako lahat doon sa krus. On the third day, after His crucifixion, it is documented. Kahit po kung babasahin natin ang four gospel, through Christ's death and resurrection, brothers and sisters, believers will enjoy a right relationship with God. Amen? Ma-enjoy mo na ang magandang relasyon sa Diyos. Amen po, dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kung titingnan po natin, sisiyasatin natin po, bakit, ano po ba ang intensyon ni Pablo na sinulat niya ang Korinto at binanggit niya pa ang muling pagkabuhay? The intention of Paul is to remind the Corinthians of the gospel he preached to them. Kasi nag-preach na po siya. Pinapaalala niya ulit. Kasi baka mayroong magturo ng ibang gospel. At sasabihin, wala na muling pagkabuhay. Hindi po totoo yun. Sabihin mo sa katabi mo, muli kang bubuhayin. Amen? Paul's words provide life assurance to all who put their trust in the risen Savior. May katiyakan po. Yung pong ating pagtitiwala doon sa muling pagkabuhay ng tagapagligtas. Today, in this message, God prepared for us the four benefits of believing in Christ's resurrection. The benefits are not only temporal, but eternal. Amen? Hindi lang po pang dito yung pong mga benefits ng Christ's resurrection. Amen? Ito po ay merong eternal benefits. Hindi ka lang dito mapapagpala, hindi lang yung sasagana ang buhay mo, matatanggal ang pagiging lasenggero mo, matatanggal ang pagiging chismoso mo, pagiging marites mo, matatanggal ang mga kasalanan mo. Hindi lang yon. Meron pong eternal benefits. At ito po ay apat. Ang number one, eternal hope. Pag sinabing eternal hope, hindi lang dito ang pag-asa mo. So ang mga tao na walang pag-asa sa langit, ang mga taong iyan ang pinakakawawa dito sa mundo. Amen? Hindi po si Bishop Ray nagsabi, ang Diyos po ang nagsabi, kung ang inaasahan mo lang dito sa mundo ay ang mga nakikita mo, ikaw na ang pinakakawawa kung wala kang inaasahan sa langit. Amen? In verse 19 ng 1 Corinthians 15, verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito,
tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Amen? Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Yung inaasahan mo lang dito, pagka nabuhay ka, nakatapos ka ng pag-aaral, nakaipon ka ng pera, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, nakatulong ka sa magulang mo, nagpamilya ka, kung yan lang ang inaasahan mo, kawawa ka pa rin. At hindi ka lang kawawa, pinakakawawa ka pa. At yung mga kagaya mo, pinakakawawa din. Amen? Kaya isang malaking hamon ito sa lahat ng tao. Amen? Kung hindi binuhay si Kristo, hindi mo ding bubuhayin ang mga patay. Yun po ang benefits, eternal. Tingnan niyo po. Kaya kung aasa ka lang na pagka nagmura na ang gasolina, ang diesel, gaganda na buhay natin. Hindi na tayo mahirapan sa mga matataas na presyo. Hindi po yan ang dapat asahan mo lang. Asahan mo, ang Diyos ang gagawa. Kahit tumaas ang mga presyo, hindi ka pababayaan ng Diyos na walang pambili. Amen? Palapakan natin si Lord. Kaya yung pera mo, ipagkatiwala mo sa Diyos dahil pag hindi mo pinagkatiwala sa Diyos, useless din ang pera mo. Yung talent mo, useless din. Yung time mo, useless din. Amen? Lahat ng nagbigay ng panahon sa Diyos ay merong eternal hope. May inaasahan ka. Walang hanggan. Tingnan mo, sa Jeremiah 29, God's plan is to give you hope and a future. Tingnan nyo po, kung kinabukasan lang ang pag-uusapan at sasabihin mo, ay mag-born again ka, walang kinabukasan dyan. Kapatid, matindi ang kinabukasan mo dito. Maliwanag at may katiyakan na mabuti ang kinabukasan mo. Amen? Hindi ko naman sinisiraan po. Yung ikaw'y makatapos ng pag-aaral at gumanda ang kinabukasan mo, pero kung wala ka kay Kristo, kahit yumamang ka pa, kahit na ikaw ang may-ari ng lahat ng ginto sa buong mundo, kahit na ikaw ang may-ari ng mga langis at mga diesel at gasolina, pinakakawawa ka pa rin dahil dito lang ang pag-asa mo. Matthew 16:26, for what shall profit as a man that he gain the whole world but loses his own soul forever? Yung iba natatakot. Matakot ka sa Diyos kaysa sa taong pumapatay. Sabagat ang Diyos, pag hindi mo sinunod, meron siyang kapangyarihan daling ka sa impyerno. Amen? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po yung pag-asa natin eternal. Amen? Pahalagaan mo kapatid. Huwag yung pa-absent ka pa sa gawain ng Panginoon. Huwag yung pinapabayaan mo pa yung prayer. Amen? Mga breakfast prayer, mga dawnwatch prayer, huwag ka mapagod. Hayaan mo ang demonyo mapagod sa katitingin sa iyo dahil ikaw ay umaasa doon po sa pag-asang binigay ng Diyos. Amen? Hindi sayang na masahi ka o maten ka sa gawain na ito. Tuwing linggo, nag-i-invest ka ng pamasahe mo, sumasakay ka, sumasabak ka sa traffic, para lang magpuri at makinig ng salita ng Diyos. Balang araw yung pag-asa mo, tatanggapin mo yung eternal hope. Amen? Palapakan natin si Lord. Huwag ka manginayang kapatid. Yung iba nga, hindi nanginayang, namamatay na nga sila eh. Ginagastos ang pera saan? Sa mga drugs, mga illegal drugs, sa mga vices. Amen? Sa mga kahalayan, mga kalaswaan, nag-uubos ng pera. Pero ikaw, pumupunta ka dito sa gawain ng Panginoon. May pag-asa ka at ang pag-asa mo, walang hanggan pag-asa. At ang inaasahan mo ay tiyak. Amen? May mga tao, inaasahan nila, hindi tiyak. Amen ba? Tingnan mo, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Psalms 42 verse 11, put your hope in God. Kanino ka magtitiwala? Amen? Kung magtiwala ka sa kumpanya, magtiwala ka sa mga education mo, pero wag mo kalimutan, ilagak ang iyong pag-asa sa Diyos. Amen? In Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Amen?
Yung kalakasan mo, ibabalik ng Panginoon dahil sa Kanya ka nagtiwala. Kaya huwag kang mapagod. Oh, dami-dami namang simba. Lagi na lang merong Word of God. Nakakasawa naman. Hindi ka nga pinagsawaan ng Diyos. Ang dami-dami mo mga pagsuway sa Panginoon eh. Ngayon, nabago ka na, magsasawa ka pa. Amen? Tandaan natin yung pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin, ito pa'y pangwalang hanggan. At kung ikaw ay nawala sa church, wala ka ng pag-asang pangwalang hanggan. Ang inaasahan mo na lang, yung trabaho mo para kumita ka. Kaya ang ginagawa mo na lang araw-araw, bumabangon ka para sa trabaho, para sa pera, pero hindi na sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos na ikaw ay sinustain, ikaw ay binigyan ng pag-asa. Amen? Ang Diyos po ang nagbigay ng buhay sa atin, kaya kinakailangan paniwalaan natin ang pag-asa na binibigay ng Diyos. Kung nangihina ka, palalakasin ka ng Diyos. In Romans 15 verse 13, trust Him so that you may flow with hope by the power of the Holy Spirit. So yung pag-asa mo mag-uumapaw. Amen? By the power of the Holy Spirit, kung sa Diyos mo inilalaga ang iyong tiwala. Sa Psalms 119 verse 114, I have put my hope in your word, sabi ni David. Amen? Saan mo ilalagay ang pag-asa mo? Ilagay mo sa salita ng Diyos, sapagat ang salita ng Diyos hindi babalik na walang kabuluhan. Dahil sinabi ng Diyos, ang mga tao makasalanan pag hindi nagsisi, walang bahagi sa karay ng Diyos. Sabagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos, regalo, walang bayad, libre. Hindi ka napipila para tumanggap ng regalo ng Diyos. Ito'y buhay na walang hanggan. Ito po yung pag-asa. Eternal hope. Amen. May buhay tayo sa kabilang. Amen. Merong kabilang buhay. Kaya po, yan po ang benefits ng Christ Resurrection. Amen. Huwag nating kalimutan yan. Huwag nating baliwalain yan. Ang pangalawa, eternal home. Kaya nabuhay na maguli si Jesucristo para magkaroon ka ng bahay sa langit. At ang bahay mo sa langit, hindi mo na kinakailangan ang mga company na pumapatay nagsisira ng bahay, yung mga anti-anay. Hindi ka natatawag kasi yung bahay mo sa langit hindi nabubulok. Eternal home. Amen? Hindi ka na mamroblema. Ang pangit naman ito, sino ba ang architect? The master architect ay ang Lord. Napakaganda ng bahay mo doon. Amen? Kaya ayusin mo yung buhay mo dito. Amen po. Babalik si Kristo, kukunin tayo. Amen? Talo pa yung mga project dyan na mga bahay na mga project na talo pa yan. Maganda po yung bahay mo sa langit. At kung wala ka pang bahay sa langit, kailangan ma-born again ka. Sabagat ang mapupunta lang at magkakaroon lang ng bahay sa langit yung mga born again. Amen? Ang dami mong panahon sa negosyo, hanap buhay, trabaho, wala kang panahon para yung bahay mo naman sa langit ay pag-aksaya ng panahon. Amen? Pinababayaan mo yung bahay mo sa langit, iba na ang titira doon, hindi ka makakatira doon. Kaya kung pinapakita mo, kung talagang pinapahalagaan mo ang bahay mo sa langit, nandito ka sa church. Amen? Pinapaniwalaan mo ang salita ng Diyos at naglilingkod ka sa Panginoon. Dahil yung pamana na bahay sa langit, may testamento. Amen? Walang lokohan po doon, hindi kagaya dito. Pag nakabili ka ng bahay, sinanla sa iyong bahay, bandang uli, 3 pala may-ari, wala na pera mo. Amen? Kami nga may nabiling bahay. Akala namin bandang huli. Ano lang pala daw. Akala namin kami na may-ari dahil binayaran mo ng pera. Amen? Magkano binayad ni Merly? 80,000. Ilang buwan lang pala. So tingnan mo, iba yung bahay sa langit. Pag sinabi para sa iyo talaga yon. Yung bahay dito sa lupa, may nag-aangking pa, meron pang anay.
At nagigiba pa at natutumba pa. Pag may bagyo, lilipad pa yung bubong. Pero yung bahay natin sa langit, eternal home. Walang pagkabulok, walang pagkasira, kaya ang tawag eternal. Amen? Kaya wag kang mga papetik-petik ka lang. Amen? Yung late na dumalo sa gawain. Amen? Di nagbabasa ng Bible, sasabihin born again. Baka yung bahay mo doon sa langit, iba ang mag-occupy. Kasi may requirements din. Amen? May requirements din ang Diyos. Bago niya ibigay sa iyo yung bahay sa langit, kailangan pareho kayo ng apelyido ng Lord. Pareho kayo, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Meron bang pamilya ng anak niya? Ibibigay ba niya sa mga anak niya yung pong mga lote niya, yung bahay niya? Kung yung kalaban naman yung anak niya? Amen. Doon po sa Isabela, meron pong tatay doon, ang pangalan si Papang tawag namin. Yung lupa niya, ektarya. Kaya ang anak niya, 8. Sabi niya sa anak niya, ito sa iyo, ito sa iyo, ito sa iyo. Kasi mabait eh. Pero kung nagbubuntala sila ng mga anak niya, hindi makakakuha. Amen? Ganun din, kailangan maayos ang relasyon mo sa Diyos. Para yung langit mong pupuntahan at yung bahay mong titirahan, mapa sa iyo forever. Yun po'y forever. Ito po'y mangyayari kailan? Sa muling pagkabuhay. Verse 42, 1 Corinthians 15, sa muling pagkabuhay, ang katawan ay hindi mabubulok kailanman. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Verse 44. In verse 49, kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Sino yung tinutukoy na taong nanggaling sa langit? Si Jesus. Matutulad tayo sa Kanya. Nandun na po siya sa langit. Nung siya'y muling nabuhay, nandun na siya, matutulad tayo. Meron tayong eternal home. Sabihin mo sa katabi mo, blessed pala tayo. Amen? Meron tayong eternal home because of Christ's resurrection. Pribileyo natin yan, hindi mo pag-iirapan yan, walang down payment yan. Amen? At wala na mangungupahan doon para sa iyo yun. Ibig sabihin ba, ang tanong, yung mama ko ba, yung papa ko, kasama namin doon, pamilya kami sa isang bahay. Hindi, kanya-kanya. Kaya yung nanay mo, yung anak mo, pag di rin napakabuti, wala yung bahay doon. At hindi po pwede sabihin, Ma, anak mo naman ako sama mo na lang ako dyan sa bahay mo sa langit. Sabihin mo, si Lord ang nagdedesisyon. Ano ginagawa mo kasi anak? Puro ka trabaho ng trabaho, sa McDo, sa Jollibee. Amen? Nag-call center ka. O ano pa mga trabaho mo? Hindi po pwede. Kahit sabihin ng asawa mo, di ba ano naman tayo? Conjugal? Oo, dito sa lupa, pero sa langit walang conjugal. Aking bahay lang yon. Hindi kayo pwede doon. Amen? Kaya po yun ang benefits ng Christ's resurrection. Kaya sabihin mo sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, kung gusto mo rin magkaroon ng bahay sa langit, ma-born again ka. Amen? Pag tinanong, ano ba yung born again? Ang born again, pag-amin na ikaw ay makasalanan. Amen? Walang taong pwede magsabi na wala siyang kasalanan. Amen? At kung tatanungin, ikaw bishop, wala ka bang kasalanan? Ako, pinakamaraming kasalanan siguro dito sa inyo. Amen? At pinatawad ng Panginoon. Binago ng Diyos. Para yung mga makasalanan din, mabago din ang buhay, kaya buhay na patotoo. Amen? Dati galit ako sa biyanan ko hindi pala ako obra sa biyanan ko. At saka ayaw ng Lord, ang mga magulang ay hindi mo ginagalang. Kaya ang ginawa ko, nagsisi ako ng kasalanan ko, humingi ako ng tawad kay Lord. Humingi din ako ng tawad sa biyanan ko, pasensya ka na po, patawarin niyo po ako.
Dahil sabi naman ng Bible, kapag kasi nag-asawa ka, yung pamilya ng asawa mo, pamilya mo na rin yan. Dahil yun po ay naayon sa batas. Amen? Kung mahal mo ang asawa mo, mahalin mo rin ang pamilya ng asawa mo. Amen po? Huwag yung mag-aaway yung mga manugang. Kung may kagalit kayong manugang, magbati na kayo. Amen? Pag-abalahan ninyo yung tahanan sa langit na pangako ng ating Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga tayo ay magiging katulad ng tao na galing sa langit. Amen? In verse 15, in 1 Corinthians 15, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. So, ang ibig sabihin, yung katawan mo na yan, yung pinapaganda mo na yan na katawan mo, binibisa mo, dinadamitan mo, hindi yan pupunta sa langit, hindi yan. Amen? Iba po. Kung sinasabi mo ngayon, maganda ka, mas magiging maganda ka pa sa muling pagkabuhay. Amen? At ang katawang panlupa ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng ito, mawawala ito. Kailangan itong katawan na ito ay mailibing, at pagkatapos mailibing, ang Diyos ang muling bubuhay at papalitan ng katawang hindi nabubulok. Amen? Normal na lahat ng BP mo, pati cholesterol mo, pati sugar mo. Amen? Perfect na pag muling pagkabuhay. And then titira ka pa sa langit forever. Kahit na isarado ang Strait of Hormuz, may blessing ka pa rin. Amen? Wala na kasing corruption at pollution pagdating sa langit. Wala pang brownout. Amen? Wala pa dong kapitbahay na magkakagalit pa kayo. Amen? Sapagat pagdating sa langit, totoong tao na tayo. Amen po? Dito, dumadanas pa tayo ng pagsubok para tiyakin ng Panginoon na pwede ba dalhin talaga to bigyan ng bahay sa langit. Amen? Kaya huwag ka na magpabanjing-banjing kapatid. Maglingkod ka na sa Panginoon. Puro ka na lang pakyut eh. Amen? Nasa church ka nga. Tagal-tagal mo na sa church. Hindi ka pa nagagamit ng Panginoon. Puro ka na lang pakyut. Pogi ako. Ano yung mangyayari sa pogi mo? Gwapo mo. Di ka man lang makapaglingkod sa Panginoon. Kailangan pa ba utusan ka sa church magwalis? Wala ka bang mata? Saan mo ba ginagamit ang mata mo? Baka sa chicks lang. Amen? Tingnan mo yung mga gawa mong paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kailangan may pera ka. Pero mas mahalaga din na meron ka rin pera. Dahil pag sinasabi mo, Lord, ayoko ng pera, hindi ka talaga magkakapera. So, yung pong bahay natin sa langit, walang makapag-aangkin nun. Para sa iyo talaga yon. Amen? Yung wala dito, na mga kamag-anak natin, tawagin mo. Sa susunod, dalhin mo dito. Sabihin mo, may pabahay. Amen? Hindi. Pagka may pabahay, ganda ng meeting dyan, dami ka. Nagkukumpulan yung mga tao dahil may pabahay. Dumating si gobernador, dumating si... Pero ang Diyos po, ang may pabahay din. Eternal home pa. Amen? Tingnan mo, ano bang meron sa langit? Ano bang klaseng bahay? Para ma-imagine natin, ito po ang sabi ng Revelation 7:14. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan, sabagat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga na nagbibigay buhay. Revelation 7:14. In Revelation 21 verse 3, tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng tao. Naninirahan siyang kasama nila, makakapiling nilang palagi ang Diyos. Amen? Kaya tingnan mo, hindi nagpapakita ang Diyos eh. Nagpaparamdam lang si Lord. Pero hindi siya phantom. Hindi siya multo. Nagpaparamdam siya. Kasi may mga tao, pagka nagparamdam, akala nila multo. Si Lord, makakasama na, makikita natin magpakailanman. Doon sa langit. Tatanungin mo, baka naman makakainip naman doon sa langit, hindi kagaya dito, ang dami pasyalan. Makapag-rides pa kami. Makakaati ng mga birthday. Meron pa rin ba doon mga birthday? Mas masaya po sa langit. Amen?
Kaya lang, hindi lahat pwede pumasok sa langit. Kapag hindi niya na kumpleto yung requirements ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo, meron tayong fellowship, meron tayong prayer na ginagawa. Yan ay para sa Diyos. At kung yung asawa mo, pinagbabawalan ka ng asawa mo, ipanalangin mo yung asawa mo. Baka kulang ka rin ng panalangin sa asawa mo. Amen? Baka hindi rin makita sa iyo ng asawa mo yung kapangyarihan ng Diyos, may pananampalataya ka nga. Bungangera ka naman. May pananampalataya ka nga, hindi naman makita yung katangian na maging maka-Diyos. Yung pananampalataya mo, hindi makita yung kabutihan. Sabi ni Pedro, si Pedro na nagtatwa nang mahuli si Kristo, ang sabi niya, sa 2 Peter 1, verse 5, idagdag mo sa pananampalataya mo ang kabutihan. Requirements po yan. At idagdag mo rin ang kaalaman. Huwag kang maging, yung pagpapabaya. Amen? Dahil ang mga pabaya, sa pagbabasa ng Bible, pinapabayaan mo ang kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kapag ikaw ay merong kaalaman, magpakatatag ka. Idagdag mo yung katatagan. Huwag kang magpatukso. Amen? Sa pera, no? Sa mga galit mo, no? Minsan tutuksihin ka, mapapaaway ka. Dahil ba ikaw ay may katungkulan, mas mataas ang katungkulan mo doon sa kaaway mo, ipabaliwala mo na ang pagiging born again mo. Hindi mo ba alam, inaayos ni Lord yung bahay mo doon habang inaayos yung buhay mo dito. Amen? Kung paano umaayos ang buhay mo dito, ganun din umaayos ang bahay mo doon. Sa ngayon, siguro, dahil hindi ka pa talaga nagpapakatino, amen? Ang dami mo pa kasing pagrebelde sa Diyos. Baka wala pang bubong yung bahay mo doon. Amen? Baka wala pang dingding. Mga poste pa lang ang nandoon. Baka hindi pa ayos ang flooring. Amen? Alam mo ba, sasabihin mo, paano makakagawa si Lord ng bahay doon sa langit? Wala naman doon in-check, construction supply. Si Lord, provider po siya kahit ano, kaya niyang i-provide. Amen? Kahit dito sa lupa. Amen. So, tingnan niyo po, makakapiling natin lagi ang Diyos, hindi na tayo maiiwan ng Panginoon. Nasaan ka, Lord? Ba't ganito may pagsubok ako? Ba't hindi kita maranasan? Nasaan ang pagtulong mo? Hindi ka na magtatanong ng ganyan. Harap-harapan na, kasama mo na ang Diyos. Amen? Talaga bang naghahanda ang Diyos doon? Saan makikita? Sa John 14, verse 2 and 3. Sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Isipin mo, bakit ang daming kwarto sa bahay, doon sa langit? Para ano yon? Para bawat isa sa atin may kwarto. Ibig sabihin ba, gagalaw pa tayo sa langit? Siyempre naman, muling binuhay ka na eh. Yung hindi gumagalaw, yung patay. Amen? Yung patay, pag nasa kabaong yan, kahit tutukan mo yan ng baril, hindi yan pipikit ang mata niya, hindi magkukurap. Kasi patay na eh. Wala yung pakiramdam. Tayo po ay binuhay na. Amen? Ipaghahanda tayo. Maraming silid. Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko. Sabi ni Jesus sa mga disciple. Kaya siya pumunta doon sa langit, may inahanda siya. At pag naihanda niya na, napakasipag ni Lord. Babalik siya. Kukuhain tayo. Saan tayo sasakay? Wala naman mga spaceship. Si Lord na bahala doon. Amen? Kaya niya tayong dalhin doon sa kanyang tirahan. Lalagyan niya tayo ng kapangyarihan kapag muling binuhay tayo. Amen? Yung mga muling binuhay, lahat po ay muling bubuhayin. Pero yung mga hindi born again, iba po ang destination. Amen? Yung mga born again, ang destination ay sa langit. Mga totoong born again bawal po kasi ang peke doon. Sa langit, walang peke, walang lokohan, walang scammer. Totoo lahat sa langit.
Kapag titira na tayo doon, pipiliin na tayo. Kaya dapat dito pa lang sa lupa, may bunga na ang church. Hindi lang paramihan ng mga numbers, ng mga members. Hindi lang paramihan na mayaman ang simbahan. Hindi po yun ang pinakamasyadong usapin. Bagamat kailangan ng marami members ng church, kailangan ng pera ng church dahil bibili ka ng air condition, bibili ka ng mga ilaw, pero ang simbahan talaga kailangan may bunga ng banal na Espiritu. Bakit pag walang bunga ng banal na Espiritu, hindi ka talaga makakapasok sa langit? Kahit kumatok ka ng kumatok, hindi bubukas ang langit. At sasabihin mo pa, papagmalaki mo pa, Lord, nakita mo naman kami, worship captain ako eh. At nung nagkasala ako, bumalik naman ako sa iyo, Panginoon, nagsisi naman ako. Lord, nagpalayas kami ng demonyo, nangaral kami. Nagpipreach nga ako, na-assign nga ako sa church namin. Ako nga yung pastor sa amin, o kaya ako nga yung leader sa church namin. Ako po yung assistant sa church namin. Tumutulong ako, naglilingkod ako. Lord, papasukin mo ko. Ano sasabihin ng Lord? Dahil wala kang bunga. Wala kang bunga. Puro ka lang bunga nga, huwag ka dito. Amen? Born again ka. Born again. Yung sa bibig mo, lumalabas. Ang layo naman ng puso mo sa Diyos. Amen? Kaya po, yung tahanan sa langit, lahat po ay gusto ng Diyos doon. Kaya lang, ang problema, ikaw. Parang ayaw mo. Parang ang gusto mo, maganda dito. Sa Corinthian Garden, sa White Plains. Parang gusto mo sa Philinbest. Parang gusto mo mga subdivision. Kung bibigyan ka ng bahay ni Lord, mas maganda pa dyan sa mga subdivision. Amen? Kung sinasabi mo, ay maganda doon sa White Plains. Maganda doon sa Forbes Park, yung mga bahay doon. Maganda doon sa may BGC, yung mga bahay doon. Hindi ho. May halo pa rin yun. Pero pagdating sa langit, wala na pong halo. Pawang mga banal at mabubuti na ang nandoon at muling binuhay. Pero yung mga masasama at hindi na born again, sabing gano'n ng Bible, sila ay, Revelation 21 verse 8, iahagi sa impyerno. Tingnan nga natin Revelation 21 verse 8. But cowardly, the unbelieving, yung mga hindi sumasampalataya, unbelieving, mga hindi na born again, yung nanay mo, yung asawa mo, unbelieving yan. Sabi gano'n, murderers, yung mga ngayon snatcher, pag hindi pa na born again, yung mga snatcher ngayon, mga hold-upper, mga murderer, mga pumapatay, yung mga tandem riding, amen, murderers, the sexually immoral, yung mga ayaw pa magsisi, nakikipag-live-in. Amen? Alam naman niya mali ang kanyang ginagawa. Alam mo po ba, pagka yung ginagawa mong mali, lagi mong ginagawa, alam mo namang mali, kultura mo na yon, magiging culture mo yon. Amen? Magiging normal na lang sa'yo. Those who practice magic arts, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga nagprosesyon, yung mga nagsisinungaling. Amen? Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Bubuhayin nga sila pero meron second death. Pero ang mga nakakilala kay Lord, namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, wala ka ng second death. Nandun ka sa langit, nasa tahanan tayo ng Panginoon. Lahat ng gusto pumunta doon sa eternal home, pumalakpak nga. Hindi pumalakpak, hindi makakapunta doon. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Wala ka naman down payment doon. Sinuko mo lang yung buhay mo sa Diyos. Di ba? At may ginawa na ang Panginoon sa iyo. Kaya huwag ka nang tamarin para maglingkod. Pangatlo, eternal body. That is the benefits of Christ's resurrection. Yung po mga tao, minsan may pinag-pray kami doon, dahil kasi na-witchcraft po. Yung babae pinag-pray namin, na-witchcraft yung babae. Pagtapos namin ipag-pray, sinuko nila yung mga paraphernalia nila. Nagkwento yung kapatid niyang lalaki na meron daw siya bato na nilalagay lang niya sa bulsa niya. Noon daw siya ay hinold up, tinutukan siya ng baril, nagtataka daw yung hold-upper,
Bakit hindi pumuputok? Pero hindi naman siya born again. Agimat yun. Amen? Yung kanyang katawan, may protection. Kinuwentuhan ko siya. Sabi ko, totoo naman yung magic, nangyayari naman yan. Meron pong sagera, sundalo. May magic siya. Meron siya agimat. Dala-dala niya yon. Pagkabarilan, talaga tinatadtad siya ng Armalite. Hindi po, namamatay, sabi ko. Pero later on, namatay po at nadiskubre, bugbog na ng bahala yung katawan. Pero ang Diyos, yung katawan natin, hindi mabubulok. Amen? Pag sa langit, wala nang tatalab na baril dyan. Bala. So, sa Christ Resurrection, benefits po natin eternal body. Sabi ng 1 Corinthians 15:42, hindi mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Amen? Kapag ang katawan ay muling binuhay at ikaw ay nakay Kristo, dahil kay Kristo, binuhay ka muli, hindi dahil sa wala ka kay Kristo. Iba yung wala kay Kristo. Sabing ganon, hindi na mabubulok. Eternal body. Yung katawang muling binuhay. Amen? Wala pong hindi bubuhayin, wala pong exempted. Lahat po tayo ay magkakaroon ng eternal body. Amen? Lahat po tayo magkakaroon ng incorruptible body. Hindi na kagaya ng katawan natin na nabubulok. Amen? At pagdating po ng katawan natin, kompleto na po yan, perfect na po yan. Amen? Ayan tanong, may buhok din po ba tayo? Amen? Pag tayo binigyan ng katawang, wala na po. Kasi lahat ng nabubulok, aalisin na, pati ngipin natin. Wala nang dentista doon. Amen? Lahat ng nandirito sa katawan natin na nabubulok, mawawala yan, papalitan niya ng hindi nabubulok. May ngipin din ba tayo? Kung meron man tayong ngipin, hindi na rin nabubulok. Amen? Kung anumang meron sa katawan natin, ang katawan natin ay gagawing incorruptible sa muling pagkabuhay. So kung anumang meron tayo, hindi na po mabubulok yan. That is the benefits of Christ's resurrection. Sabi ng verse 45, pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Totoo naman, may mga pangit na pag nililibing Amen? Kasi matanda na, gano'n, siguro, iba na yung mga itsura, kulubot na, nung namatay kay Kristo, pero gaganda ulit sa muling pagkabuhay. Sabi ng verse 53, 1 Corinthians 15, ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. In other words, the resurrection of the body is never connected with the spirit, for the spirit never dies. Amen? Sa muling pagkabuhay ng ating katawan, hindi po ito konektado sa namatay din ng espiritu. Nandun din po yung espiritu. Amen? Yung namatay ay yung pong katawan lang natin. Pero yung ating spirit, hindi po. For the spirit never dies. There is abundant proof that the body of the Lord Jesus was literally raised to life again. May proof po yan, proven po na ang katawan ng ating Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli. At hindi na po yun nabubulok na kagaya ng dati niyang katawan. The resurrected body of Jesus was composed of flesh and bones. It was not a phantom. Amen? Sabi ni Jesus, sabi ng mga alagad, ikaw ba yan, Lord? Akala namin multo ka, phantom. Hindi, tingnan niyo ako. Sabi niya, totoong katawan ito. Dahil ang multo, walang buto, walang laman. May katawan ako. Pero hindi po nabubulok. Amen? May buto, hindi nabubulok. May laman, hindi nabubulok. Yun po ang katawan ng ating Panginoon. Sa Luke 24, makikita natin sa verse 36 hanggang 39. Sila po ay nag-uusap-usap doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang sabi nila, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Alam niyo po, nangyari, sila ay natakot.
Sapagat ang akala nila ay multo ang kaharap nila. At sabi ni Jesus, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang buto at laman, ngunit ako ay mayroon. Kaya lang hindi na nabubulok ang kanyang buto at laman. Amen? So yung katawan po natin, ito po ay hindi na mabubulok sa muling pagkabuhay. Kaya tiyakin mo kapatid, kasama ka ba sa muling pagkabuhay? Amen? Dapat yan ay paniwalaan mo. Anything that is not of faith is sin. Ang sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is the substance hoped for and the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na ating inaasam at pinananiwalaan na kahit hindi natin nakikita, dapat meron kang ganong faith. Paniwalaan mo na ang katawan natin ay hindi na nabubulok sa muling pagkabuhay. Amen? Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Pag hindi mo pinaniwalaan yan, hindi matutuwa sa iyo ang Diyos. Amen? So meron tayong eternal body. Hindi lang yon, napakarami. Pero last na po ito. Eternal triumph. The benefits of Christ's resurrection. Yung pagtatagumpay na walang hanggang nagtatagumpay. Hindi kagaya ng tagumpay nila Pacquiao at ang ibang mga sports. Nalalaos po sila. Pero ito pong bibigay sa atin na tagumpay, eternal triumph. Amen? Wala nang pagkatalo. Laging tagumpay. Amen? Pang walang hanggang tagumpay. Yun po ang benefits ng Christ's resurrection. Kaya kapatid, pag nakay Kristo ka, wala ka na dapat ipag-alala eh. Ayaw ng Diyos na nagwo-worry ka. Sino ngayon magsusupply? Paano ngayon ang bansa natin? So kailangan na natin ng electric vehicle, mga e-bike. No, itabi na natin ang mga digasolina kasi kapos na tayo. Sino ngayon magsusupply? Kasi hindi pa tapos ang gera sa Iran. Nadamay tuloy tayo, mga walang niya kasi mga yan. Hindi ka pwede mag-ganon. Do not worry for anything. But in everything, give thanks to God with prayer and supplication. Amen? Wala kang dapat ipag-alala. Higit na mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Amen? Higit na mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Sa halip, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, idadagdag niya sa iyo ang lahat ng bagay, pati ang iyong tagumpay. Amen! Hallelujah! Ano ba sabi ng Bible? 1 Corinthians 15:54. Sabi dito, kapag ang may kamatayan na katawan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen? Sa mga tao na lagi kang parang tingin mo, talunan ka, kapatid, kay Kristo, lagi kang may tagumpay. Amen? Kaya yung mga tao naghahanap pa ng tagumpay kasi hindi lubusan nagtiwala sa Diyos eh. In verse 15, kaya sabi verse 57 ng 1 Corinthians 15, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibinibigay yung tagumpay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Meron bang kabuluhan ang pakikipag-isa mo? Marahil siguro dahil first time ka ulit nakarinig ng salita ng Diyos. Parang ang hirap naman paniwalaan ng pinagsasabi. Kapatid, kung ganyan ang pananaw mo, hindi umiiral yung faith mo. Hindi gumagana. Hindi nag-exist yung faith mo. Kasi pag sinabing faith, katiyakan na mapapasa iyo ang mga bagay na inaasam mo. Meron kang faith. Amen? Example, yung kinuwento ko na dati, sa isang village, kailangan nila ng ulan. Hindi umuulan. Kaya sabi ng pastor, tara, sabi niya sa congregation, tayo ay pumunta doon sa village na yon at magpe-pray tayo na umulan. Alam niyo po, pumunta sila, pero yung bata lang ang may dalang payong. Isang bata lang. Ibig sabihin, yung bata may pananampalataya. Magpapayo siya pag umulan. Yung pumunta,
walang mga dalang payong. Saan sila magtatago? Sa puno lang. Saan sila sisilong? Amen? So ang faith ay katiyakan sa mga prayer mo, na ang prayer mo ay mapapasa iyo kahit hindi mo pa nakikita, dapat meron kang faith. It is impossible to please God without faith. Amen? Kapag wala kang pananampalataya, nagkakasala ka. Tingnan mo, meron po tayong tagumpay. Sabi po na Romans 6 verse 9. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Amen? Yun po ay tagumpay, na pagtagumpayan niya yung kamatayan. Minsan lang siya namatay. Kaya kinakailangan siya ay umakyat sa langit dahil yun po ay katibayan na hindi na siya mamamatay. Amen po? At hindi siya pwede pumunta dito sa lupa at makita ulit yung katawan na yun. Sa langit lang po yung pwede. Yung pong katawang hindi namamatay. Amen? Sa langit lang po yun. Kaya sa muling pagkabuhay, merong tayong tagumpay. Amen? Yan po ay benefits. In Romans 6:13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng masama. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog ninyo ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Amen? Ihandog natin kasi namatay na tayo sa kasalanan at muli na tayong nabuhay kay Kristo. Kaya nga yung bautismo ay naglalarawan ng ating kamatayan sa kasalanan, kaya ka nabautismuhan. Simbolo, nilalarawan po iyon. At yung pagbangon mo muli, ang muling pagkabuhay mo kay Kristo. Muli kang nabuhay para kay Kristo. Dati nabubuhay tayo sa mundo, ngayon nabubuhay tayo para kay Kristo at maglingkod sa Diyos. Amen? Yung pong tagumpay, we are more than conqueror because of Christ. Kaya kung wala si Kristo, hindi tayo matatawag na higit pa sa mapagtagumpay. Yung kamatayan sa impyerno na pagtagumpayan ni Kristo at sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pinagtagumpay din tayo. Kaya tawag sa atin more than conqueror kasi hindi naman tayo yung gumawa ng tagumpay. Kaya higit pa tayo sa mapagtagumpay. At ang illustration nito, kapag may asawa ka, yung asawa mo nagtatrabaho at binigyan ka ng kita ng asawa mo, siya ay nag-iintriga. Yung asawa mo ay stay in. Ngayon, uuwi siya, sumweldo na siya at ibibigay sa iyo para panggastos. Ang tawag sa iyo, more than conqueror. Amen. Bakit? Ikaw ba'y nagtrabaho? Ikaw ba'y naghirap sa pagpupukpok doon kung ano man ang pagpapawis ng asawa mo? Ikaw ba? Wala ka namang ginawa. Nandiyan ka lang sa bahay. At dumating lang ang 1 linggo na tapos, tumanggap ka ng sweldo niya. Kaya tawag sa iyo, more than conqueror. Ganon din po. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa iyo at sa akin. Kaya ang tawag sa atin, more than conqueror. Amen? At wala makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. 1 Corinthians 2:14. Now thanks be unto God who always causes us to triumph in Christ. Amen? Lagi kang isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa iyong pakipag-isa sa Kanya. Kapag walang pakipag-isa kay Yesu Kristo, hindi ka masasama sa parada ng tagumpay. Hindi ka kasama. Di ba ang sarap ng parada? Dati mga bata ka pa, pag may parada, nandiyan ka, ikaw pa yung sumasayaw, di ba? Ang dami nanonood sa iyo, tinitingnan ng mga tao, pinapanood ka. Habang nagpaparada, ang sarap ng pakiramdam mo. Amen? Natutuwa ka dahil ang dami pumapalakpak. Kung ganun po, ang pakiramdam mo, masigit pa dahil sa iyong
pakikipag-isa kay Kristo, kasama ka sa parada ng tagumpay. Amen? Natutuwa ka ba? Pumalakpak ka kay Lord. Wala pong tao na nalungkot pag merong panalo. Meron bang taong nanalo sa sabong? Malungkot? Dala-dala yung manok niya? Nalim manok niya. Nalakad siya. Wawa ka naman. Hindi po no? Anong makikita mong ekspresyon ng taong nanalo sa sabong? Kahit di naman siya tinatawanan ng mga tao, gano'n siya. Di naman siya tinatawanan. Amen? So, dapat magsaya ka. Sabihin mo sa katabi mo, magsaya ka at magdiwang. Amen. Tayo ay kasama sa parada ng tagumpay dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Tingnan mo, si Pablo, yung time na yon na pinipreach niya ang muling pagkabuhay ni Kristo, merong problema ang Korinto. Amen? Kasi hindi lahat ng mga nakakilala kay Kristo ay nagpapakatotoo. Yung iba, may limit ang pagpapatotoo. Amen. Amen. Yung magpakatotoo. Yung kanyang pagkatunay, yung pagiging tunay, limitado. Kapatid, kung tunay ka talaga, walang limit. Lifetime yan. Amen? Sabagat yung tagumpay na binigay ng Lord sa atin, lifetime, eternal. Amen? May buhay pa. Hindi po natatapos ang buhay dito na binigay sa atin, pagkatapos magiging abo na lang tayo, wala na, hindi na tayo mag-e-exist. Mag-e-exist ka pa. Sana, hindi na dito. Kasi polluted dito. Amen? Doon na. Sa langit. Hindi ka na makakaranas ng traffic. Hindi ka na makakaranas ng baha. Hindi ka na makakaranas ng lindol. Amen? Puro saya na po at tagumpay ang maranasan natin sa langit. Amen po? Tingnan mo, may problema ang Korinto. Merong nangangaral doon. Pero sinabi ni Pablo, hindi kami kagaya niyan. Ngayon din po, marami mga born again, mga churches. Iba rin ang klase ng pangangaral. Iba ang mindset. Dapat ang focus mo kay Jesus. Look unto Jesus. He is the provider of everything you need. Amen? Lahat ng bagay na kailangan mo, kaya niyang i-provide. Kaya Hebrews 12 verse 2, look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Amen? Sa Kanya ka tumingin. Ito ang sabi ni Pablo. Kasi yung iba, hindi na kay Kristo. Walang karanasan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2 verse 17, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Bilang mga sugo at lingkod ng Diyos, buong katapatan naming ipinapangaral ang salita ng Diyos. Amen? Gagaya po sa atin, mangaral tayo, maglingkod tayo, buong katapatan. Huwag yung, kunin natin si Yan, pagka nabuo na ganyan, malaki yung, yung negosyo niyan, yung may pabrika yan. Dapat mabuo na ganyan para may supporter tayo ng church. Nangangalakal ka na. Amen? Dapat, hindi natin dinadala ang tao sa Diyos. Dalhin natin ang Diyos sa tao. Amen? Halimbawa, ikaw, dadalhin kita sa Diyos. Pag dinala kita sa Diyos, ang mangyayari, dahil dinala kita sa Diyos, halimbawa, dadalhin kita. Yeah.
Dadaling kita sa Diyos. Sige, akbang ka dito. O, kasi parang langit na to. O, akyat ka pa. Pero, dahil dinala lang kita sa Diyos, babalik ka ulit. Ayan, bumalik siya ulit. Ganun ulit siya. Ganun ulit. Dapat, ang Diyos ang madala sa iyo. Amen? Through the Rhema Word of God, dadalhin natin ang Diyos sa tao. Amen? Hindi yung tao dadalhin natin sa Diyos. Bakit po? Sino ba ang naghanap kay Sakeo? Si Sakeo ba o si Jesus? Di ba? Makikita mo, parang minsan parang hindi mapaniwalaan. Umaakyat si Sakeo. Pero kaya si Jesus, ang daming tao. Oh, Jesus! Asan ka ba? Pero nung dumaan si Jesus, nakita siya. Hoy, Sakeo! Pinagpalang araw, pupunta ako sa inyo. Di ba? Ang naghanap, si Jesus. Yung Diyos dadalhin mo sa tao. Amen? Hindi lang kay Sakeo. Amen? Hindi lang yung kay Sakeo. Marami pa po mga senaryo na ang Diyos ang dadalhin mo sa tao. Bakit? Si Jesus ba? Nung nakita niya ang mga disciples, yung mga disciples ba pumunta kay Jesus? Di ba si Jesus ang pumunta sa dagat? At nakita, nag-uugas sila ng lambat. Nangingisda sila. Di ba hinahanap sila? O ikaw, hinahanap ka ng Diyos, huwag ka na magtago-tago. Amen, lumantad ka na. Yung pagmamataas mo, magpakumbaba ka na. Amen. Kapag nakikita ng Diyos na nagpapakataas, pinapababa niya para makapunta siya. Amen. Para mapagharian ka ng Diyos. Huwag mong isipin, ay born again ako, ay leader na ako, ay matagal na ako kay Lord. Matuto ka pa rin magpakumbaba para maitaas ka ng Panginoon. Amen? Ang Diyos po ang nagbibigay ng tagumpay. Kaya hindi natin pwede ipangalakal ang salita ng Diyos. Umasa tayo sa Diyos na ang Diyos ang magsusupply ng kailangan mo. Amen? Sabi ng Philippians 4:19, sinabi ni Pablo, my God, ang aking Diyos na makapangyarihan, ang aking Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang aking Diyos na nagpala kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ang magpapala rin sa iyo. Ang magsusupply ng kailangan mo. Hindi mo na kinakailangan ipangalakal. Gawin pera ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ang pastor, tinuturo ng pastor sa church, yung pong pagiging generosity. Dapat matuto ang mga members at leaders na suportahan ang gawain ng Panginoon. Huwag yung tagalabas. Dahil pag nakita nila na tayo nagkakaisa dito, darating di sila dito. Dadami tayo. Amen? Tayo muna ang kailangan payamanin ng Diyos at makita ang liwanag sa atin. Amen? Alam mo ba, yung pong tagumpay, dala-dala mo yan. Kahit hindi ka na magsalita, pagdating mo ng bahay, lahat ng persecutor mo, nag-aabang yan na makikita sa iyo. Ipakita mo kung paano ka pinaghaharian ng Diyos. Amen? Kasi hindi pwedeng gawin mong carnal yung weapons. In 2 Corinthians 10, verse 3, 4, and 5, the weapons we are fighting for are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down every imagination that exalts itself against the knowledge of Christ, and bring every thought mula sa pagkabihag from the captivity of Satan to the total obedience to Christ. Ng ating kaisipan ay talagang makita yung total obedience, ma-pull down, no, yung mga ibagsak na, yung mga kuta ng diablo, yung mga natitira sa isip natin, yung tumira sa isip natin na wala namang kabuluhan. Mga strongholds yun. Amen? Kailangan yun ay ibagsak.
yung mga strongholds. Amen? So tayo po'y pinagtagumpay na. Bakit maghahangad ka pa? Ipagpatuloy mo na lang ang tagumpay na binigay ng Panginoon. So the 4 benefits, tandaan mo kapatid, hindi ito babaguhin ng Diyos. Hindi ito kukunin sa iyo ng Diyos. Inilagay na ng Diyos sa iyan. Ito na anak, ang 4 benefits of my resurrection. Eto, tanggapin mo to anak. Libre yan. Hindi mo kailangan paghirapan dahil nakipag-isa ka sa akin. Amen? Meron kang eternal hope. Meron kang eternal hope. Eternal home. Amen? Puro eternal. Amen? Eternal hope, eternal home, eternal triumph. At meron kang eternal body. Amen? So tingnan mo, hindi po kayang gawin yan ang sino man makapangyarihan dito sa bansa. Wala po makapagbibigay niyan. Ang Diyos lang. Eternal body, eternal hope, eternal home, eternal triumph. Yung tagumpay dito sa lupa, may katapusan. Yung mga attainment mo, yung achievement mo, may katapusan. Pero yung galing sa Panginoon, walang katapusan. Umasa ka sa Diyos. Before we close, Paul declares the gospel that Christ died for our sins. Yung po ang gusto ni Pablo. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo. Siya ay inilibing at siya ay muli nabuhay na ikatlong araw, sabi ng Bible. It was His resurrection that demonstrated that He is the Son of God. Si Pablo ay sinabi niya yung mga negative na facts habang pinapangalan niya ang muling pagkabuhay. Ang sabi niya, if Christ has not risen, then our preaching is in vain. Baliwala ang pangangaral kung di nabuhay si Kristo. Bukod doon, ang pinapangaral mo ay gospel of death. Amen? At bukod doon, sabi niya, your faith is also in vain. Walang kwenta ang pananampalataya mo. At sabi niya, tatawagin pa tayo ng mga false apostles. Mga false witnesses. At sasabihin, hindi pa napatawad sa kasalanan yung mga believers. At ang mga namatay, mga naunang namatay sa atin kay Kristo, gaya nila Pablo, nila Pedro, pagka po hindi nabuhay si Kristo at hindi natin pinaniwalaan, napahamak ang mga namatay. Nila po, lahat ng kay Kristo na namatay, nagtagumpay. Binigyan ng eternal body, eternal home, at eternal hope. Finally, brethren, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. In addition, it is better to sorrow as those who have no hope than to sorrow with a false hope. Amen. Marami mga tao. Mas maganda malungkot ka na lang kung wala ka pag-asa. Kesa naman nalulungkot ka na umaasa ka sa maling pag-asa. And brothers and sisters, these benefits in Christ's resurrection, kasama lahat po dito, pati yung pong mga nawala sa atin. Ikaw ba ay na-bankrupt ang negosyo mo, kinakapos ka sa finances mo, ikaw ba ay lose hope, ikaw ba ay laging worry, ikaw ba ay nangihina, muli mag-resurrect, mabubuhay muli. Mahina na ba? Namatay na ba ang panalangin mo? Na dati nandiyan ka sa mga gawain, bumabangon ka sa higaan mo. Pag nalaman mong ginising ka ni Lord, ay magana pala. Meron kaming breakfast prayer. Pabangon ako. Yan ba'y namatay? Bubuhayin muli yan ng Panginoon. Amen? Isuko mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Asahan mo ang Diyos, pagtiwalaan mo ang Panginoon. Yung mga pera mo ba, na dati, sagana ka, pero ngayon lagi kang kinakapos. Kaya ng Diyos ayusin ulit yan. Makipag-ayos ka ulit sa Panginoon. Ikaw ba ay matagal na wala kay Lord at ngayon ay nagsimula ka at gusto mo makapagpatuloy, mabubuhay ulit yan, kayang gawin ng Panginoon yan.
Ang sabi ni Paul, I would like to experience the power of Christ's resurrection. My greatest desire is to know the Lord and to experience the power of His resurrection. Yan din ba ang gusto mo, kapatid? Amen? Kung gusto mo siyang maranasan, bigay mo yung buhay mo sa Panginoon ng totoo. Amen? Maging mainit ka sa Panginoon. Maging agresibo ka. Amen? Maging determinado ka. Maging desidido ka pagdating sa Panginoon. Huwag kang patras-atras. Ikaw ba'y umaatras? Amen? Huwag ka nang aatras sapagkat hindi ka inatrasan ng Panginoon para lang sa iyong kaligtasan. May ginawa na ang Diyos sa buhay mo. At hindi pa siya tapos. Amen? At kung tayo alam natin na tayo ay maraming pagkakamali at pagkukulang sa Panginoon, hindi yan ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan niya ngayon. At ang kinakatuwa ng Diyos sa iyo ay handa ka na ngayon ibigay ang buhay sa Panginoon. Amen? Unless na mamatay ang isang binhi, hindi siya mamumunga. Mamatay na tayo dapat sa mga bagay na makamundo. At pag-aksayan natin ng panahon ang mga bagay na pang walang hanggan. Amen? Tumayo po tayong lahat. Kayang i-provide ng Lord ang lahat. Sa atin may nagwo-worry, mataas na ang lahat ng bilihin. Wala na ang mga supply natin. Subalit tingnan mo, sa Diyos nang kagaling ang lahat ng supply. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang pangako niya, I would never leave you, nor forsake. Dumating man sa iyo ang lahat ng crisis na mga nababasa mo at nababalitaan mo, may magandang balita pa rin. Ang Bible, may eternal promise ang Lord. Meron tayong eternal benefits na hindi kailanman gusto ng Diyos bawiin. Binigay niya yan sa iyo. Pakaingatan mo yan. Pahalagahan mo yan. Regalo yan ang Diyos sa iyo. The gift of God is eternal. Eternal hope, eternal home, eternal body, and eternal triumph. Let's worship the Lord. Yes, Lord. Sa iyong mga pakpak, itago mo kami, Panginoon. Sa gitna ng crisis na ito, Lord. Salamat, pinaalala mo ang mga eternal benefits, ang aming mga benepisyo, ang aming mga pribileyo, Panginoon. Hindi sayang ang aming pananampalataya. Mamatay man kami, hindi kami mapapahamak. Ang mga katuruan, Panginoon, ay napakaganda dahil sa iyong muling pagkabuhay. Be still, know you are God. Lord, nahihirapan po kami, may mga kabigatan kami. Kung meron tayong kabigatan, ilagak natin sa Panginoon. Jesus was manifested to destroy the works of the devil. The God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Be innocent of evil. Be excellent of what is good. Because of Christ's resurrection, the God of peace crushed Satan underneath your feet. Be excellent of what is good. Be innocent of evil. Maging excellent tayo sa mga bagay na mabubuti.
Touch your people, Lord. Let them feel the power of your resurrection. Give them knowledge, Lord. Your character, your love. The oceans rise and thunders. Oh, yakapin mo sila, Panginoon. Ikaw ba'y nawawala ng pag-asa? Narito si Lord. Binibigyan ka ng pag-asa ang walang hanggan. Pag-asang di nauubos. Yes, Lord. Dumating man ang bagyo ng buhay, may pag-asa sa Panginoon. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. No, yes, Lord. When the oceans roll, dumating man ang bagyo, ang pangako ng Diyos, matutupad pa rin. Hindi mawawala. Above the storm, Father, you are king over the flood. May bagyo ba sa ating buhay? God is here. Nangangamba ang puso ko, Diyos ka at Hari ng buhay. One more time. Latag ako dahil sa iyo. Sa gitna ng alon at bagyo, di mangangamba ang puso ko. Diyos ka at Hari ng buhay ko. For the last time, sa gitna ng ating mga mabibigat na problema, may pag-asa sa Diyos. Luna, bagyo, di mangangamba ang puso ko. Diyos ka at Hari ng buhay ko. Manatag ako dahil sa'yo. Panatag ako dahil sa'yo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sumunod tayo sa panalangin, sabihin natin, Lord, narito po ako nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong mga pangako, sa iyong mga pahayag, at mga pangakong walang hanggan. Naniniwala po ako sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Ako rin ay muling bubuhayin. Ano man ang nakikita mo sa akin, na karumihan, linisin niyo po ako. Gawin niyo po akong handa sa iyong muling pagbabalik. Patawad po. Dahil minsan, ako ay nagdalawang isip sa inyong mga pangako. At ngayon po, tinatakwil ko na ang mga pag-aalala na dumarating sa buhay ko na kapag may pagsubok. At sa oras pong ito, naniniwala ako ang pagsubok sa kabila nito ay meron kang ibibigay na tagumpay. At kasama ako sa parada ng tagumpay. Itinatakwil ko na ang lahat ng kasinungalingan at pandaraya at maling katuruan ni Satanas. Satanas, tinatakwil kita sa buhay ko,
Sa pamilya ko, Sa pamilya. ako'y pinagtagumpay ng Diyos. Pinagtagumpay. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Ako na lang mananalangin, dakilang Diyos. Salamat sa benefits on the cross of Calvary because of your resurrection. Hindi po sayang, Panginoon, ang mga pinangaral na natanggap ng bawat isa. Kami po ay nilinis na ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay merong pag-asa na nakalaan, hindi lang dito sa lupa, diyan sa langit. Salamat, Panginoon. At sino man narito, Lord, na merong mga sakit karamdaman, i-touch mo ang body, Panginoon. Sino ka man na merong karamdaman, tanggapin mo ang kapangyarihan ng kagalingan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sino man dito na laging nag-struggle sa finances, na si Jesus ay naging mahirap upang ikaw ay maging masagana. At ikaw ba ay laging nahirapan sa kakulangan, merong insufficiency, gawin mong pastol ang Panginoon. Nakagaya na sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dadaling ka ng Diyos sa isang pastulang sagana. Dadaling ka ng Diyos sa isang tahimik na batis. Dumaan ka man sa mga pagsubok, kamatayan man, hindi ka matatakot sapagkat meron kang Diyos. At handa ka, Lord, ang bawat isa ay sinasabi mo, your rod and your staff, yan po ang magko-comfort sa bawat isa. I pray for miracle, Lord. Healing miracle, financial miracle, yung mga namumblema, Panginoon. Sa kanilang mga bayarin na nahirapan sila, I pray for miracle. Kung paano kay Elisha, Panginoon, ay lumutang ang palakol na lumubog, na hiniram lang, ay naibalik, hindi nawala. Lord, I pray for miracle sa kanilang mga finances, na sila, Panginoon, na hindi na mangungutang kundi magpapautang pa. Sapagkat nagsabi mo, kapag kami naging masunurin, you will bless us above all nations. Hindi na kami ay ang magiging buntot kundi ulo na, Panginoon. At magiging pagpapala kami sa maraming pamilya. Gamitin mo ang mga anak mo na ito, Panginoon, na i-design nila, i-commit nila, Panginoon, na ang bawat isa na narito ay dadalhin ang Diyos sa mga taong wala pang Diyos. Hindi dadalhin ang tao sa Diyos, kundi ang Diyos ang dadalhin sa tao, sapagat matagal nang hinahanap ng Diyos ang mga taong makasalanan upang makamit ang pangako ng iyong muling pagkabuhay. Lord, ang mga narito na may mga gift, Panginoon, may mga talent, na sila, Panginoon, ay makapagdala ng tig-5, tig-10, ang bawat isa, tig-20, tig-10, na mga hindi pa nakakilala sa iyo. Gamitin mo ang buhay nila. Sapagkat, Panginoon, ito po'y kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay. Walang maliligtas kung hindi ka muling nabuhay. Bali walang pananampalataya namin. Bali walang mga pinangaral. At darating pa, Panginoon, kung walang pagkabuhay ay napahamak ang mga namatay. At kami naniniwala sa muling pagkabuhay ay naroon ng eternal benefits. We bless you and we give you glory. The Lord makes His face shine on you. The Lord will bless you. Tanggapin ninyong lahat at iuwi sa inyong pamilya ang lahat ng pagpapalang tinanggap nyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam niyo po ba, every Sunday, the reason why we gather
ay hindi lang dahil ito yung ating schedule. We Christians, tayo po ay nagkakatipon primarily on Sundays because Jesus rose from the dead